So mga paps, andito nga po tayo at nagbabalik update para nga po dito sa mga developments muli, no? Dito sa Daang Hari or Open Canal, no? Daang Hari Extension Project. Well, tulad nga po ng sabi ko ay at least once a month ay magbibigay tayo ng updates dito, no? And una na nga dito sa Imus side, kung mapapansin nga po natin yung earthworks, no? Yung sa kaliwang side natin mga papi ay humaba na nga po siya, no? Halos palabas na nga po siya ng Aguinaldo Highway, no? So yan po, makikita nyo naman po sa gawing kaliwa mga paps yung earthworks na ginagawa na nga po. At tumbok nga po dito itong ginagawa rin na Malagasang flyover. Ayan mga paps, so may mga activities na ginagawa na nga dito para sa road widening itong Daang Hari extension dito nga po sa Open Canal area, no? And syempre, yung isa sa topic natin ngayon mga paps, ito nga pong na-acquire na right of way on which mukhang nadadaanan na nga mga paps, no? Diyan nga po yun after ng Shell. Kung maalala nyo nga po, in-update nga po natin yun, yung na-acquire na yung right of way na yun. At nasubaybayan nga po natin nun, or naipakita ko rin sa inyo yung pagdiba nung eskwelahan doon, no? Kung saan may ginagawa nga rin po isang hospital doon sa tabi na yun, no? Sa Gentry side na nga po yun mga paps. And also mga paps, napansin nyo naman po nung bungad nga po ng ating video ay extended nga po yung 1 lane closure nitong Open Canal, no? Dahil na nga po sa mga ongoing constructions na ito yung ginagawa, no? Yung expansion, yung flyover, yung may nilad na paglalagay ng pipeline, no? So 1 lane closure pa rin siya. So paano nga po ba mag-work ito mga paps, no? Kung galing kayong Imus Boulevard or Gentry, let's say, palabas kayo ng Malagasang or dito sa Aguinaldo Highway, pwede po, no? Pwede po siya madaanan. Oh, sorry mga paps, baliktad pala ako. Pasensya na mga paps, pasensya na. Baliktad pala ako. From Aguinaldo Highway going to Imus Boulevard, no? Or Malagasang muna yan, di ba? Tapos Imus Boulevard bound to Gentry, pwede po natin daanan mga papi. Pero pag galing ka naman po ng Imus Boulevard or sa Gentry side at palabas kayo ng Malagasang, ay hindi pa nga po pwedeng daanan. Ang rerouting po niyan ay dito sa Green Gate Subdivision mga paps, para kayo lumabas ng Malagasang at pumasok na nga po dito sa area na ito ng Open Canal palabas ng Aguinaldo Highway. Again, tinos nga po ito nung March 1 to 31, no? Pero ngayon nga po ay in-extend na up to April 15. And tingin ko lang po mga paps, mukhang i-extend pa nga po ito after April 15, no? But anyways mga paps, ayun nga, no? Pasensya at medyo bagong gising ng si Papi mga paps. Kasalukuyan alas 8 ng umaga. Ngayon ay ano bang yan? April 12, no? So panibagong update nga po natin to sa row acquisition dito sa Daang Hari. Again, one at a time mga paps, no? Isa-isa lang, paisa-isa lang. Magkakaroon din yan ng mga movement, no? So tiis-tiis lang tayo mga paps. At least kahit paano nakikita natin na daily, weekly, or let's say monthly, merong na-acquire na right of way issue. So ayan mga paps, oh, pansin nyo naman yung sa kaliwa natin, oh. May ibang part na sementado na, yung iba naman ay yun, may earthworks nga, no?
So dapat niya pala, no, parang either 2x2 lane siguro to mga paps, wari ko. At napansin ko nga rin po, no, nung mga huling daan ko dyan sa Malagasang flyover, ang haba at ang lalim na nga po nung hukay para sa on and off ramp ng flyover mga papi. So ayan, yung ibang motorista ay ginagamit na nga po itong kabilang side. So ang ganda tingnan niyan mga paps, pag talagang totally widened na siya, no? Laking ginhawa nito. Siyempre, mawawalan ng sense to pag hindi pa magawa ang flyover, dahil nga po nagkakaroon pa ng siyempre ng clog dyan sa intersection ng Malagasang at Open Canal, no? Pero once na mabuo rin yung flyover, tsak, napakalaking ginhawa ng pagtawid natin dyan sa papuntang Imus Boulevard or General Trias. Also mga paps, inaanyayahan ko nga po kayo ulit na i-follow kami, no, sa aming Facebook page, ang Progreso Pilipinas, pati na nga rin po yung aming grupo na Metro Cavite and Beyond. So nasa 10,000 followers na nga po tayo sa Metro Cavite, no? Maraming salamat nga po sa pag-follow ninyo mga papi. At sa Progreso Pilipinas naman ay nasa 4,000 na nga po tayo mahigit, no? So thank you very much. Syempre mga paps, yung ating uploads naman through YouTube, Progreso Pilipinas, again follow nyo nga rin po kami dito sa aming YouTube channel, no? Para nga po sa complete video nito mga projects dito sa Cavite, no? And then dun sa aming Facebook, mostly is yung mga posting namin is yung mga yung mga developments, yung mga projects, at pinopost din po namin yan sa Metro Cavite into a short clips, no? And then itong ating full video coverage naman ay mapapanood nga dito sa aking YouTube channel na Progreso Pilipinas. So mga paps, kamusta naman yung inyong experience sa ating napaka-init na panahon? Mainit siya mga paps, pero malakas ang hangin, no? Pero yun nga lang, yung buga ng hangin, mainit din. Kaya minsan nahihirapan ako magpalipad ng drone mga papi, no? Lalo na sa mga open area, dahil sobrang lakas nga po ng hangin, no? Di ko mawari kung bakit ganun siya kalakas. So mga paps, since traffic pa naman, no, balikan ko kayo mga paps once na tumakbo na nga po tayo. So yun mga paps, no, sa ating pagpapatuloy, again ulitin ko nga lang po, kung pansinin niyo ito nga sa ating kaliwang bahagi, ay ready na nga po siya, no. Ito na ng gitna tsaka yung pinaka outer lane sa kaliwa. Mukhang malapit-lapit na nga po ito madaanan, no. Pero syempre sana ma-resolve agad yung mga problema sa poste, no? Sana mailipat agad. So if ever mga paps, no, ganito kabilis yung facing ng trabaho dito, tsak mapapadali po itong expansion itong kalsada na ito, pati yung flyover, no. Pwede na nga po natin siya expect at least within this year. Hoping mga paps, hopefully. So ito mga paps, nasa Malagasang flyover na nga po tayo, no. Again, one-way closure po ito. Yung papasok nga lang po ng Open Canal itong open sa ngayon, no? Pero yung palabas ka ng Malagasang ay sarado nga po mga paps. Ikot na po tayo sa Green Gate.
ito na yung ating flyover mga papi. Parang haba ng on and off ramp nito. So ayan mga paps, kitang-kita nyo naman po sa ating camera, no, yung continuous na pagtrabaho dito sa on and off ramp na ng flyover. Yung mga kable nagsibagsakan na. Paggabi mga paps, konting ingat lang po dito ha, lalo na yung mga nakamotor kasi ang lalim niya, no. Do meron na mga concrete barrier. So yun, hindi ko lang alam bakit may mga kasalubong tayo. One way nga po ito no. But anyways, siguro dyan lang yan pupunta sa kabilang subdivision. Ito yung mga bundok na buhangin na yan. Ito yung parang hinukay no? Hindi ko lang alam kung saan dadalhin yan, kung anong gagawin dyan. Siguro panambak din, no? Panambak sa mga ibang bahagi ng kalsada. Yan yung mga mga pinagkukayad nung on and off ramp nga. Ang daming buhangin yan, no? Kaya tawag na cut and fill, no? Yun yung natutunan natin sa Calax. Hindi lang natin alam kung saan yan na i-fill, no? Yung mga buhangin na yan. At ito yung nasa may bakod project naman po na Maynila dyan, no? Kumusta nga pala supply ng tubig sa inyo mga paps? Medyo okay na ba? Kasi sa amin parting dyan sa Bukandala, no? Medyo maayos naman yung supply, unlike dati na talaga namang halos isang buong araw na walang no? Walang tubig. Pero ngayon medyo okay na. Sana ganun din sa inyo mga paps. Okay, again, tulad nga po na sabi ko, yan, itong area na ito, no, itong intersection ng Ibus Boulevard, bawal po pumasok dito palabas ng Malagasang. Yun po yung one-way closure, no. So pwede nga lang po yung bound to General Trias. Kung kayo ipupunta ng Malagasang, pwede kayo kumanan dyan mga papso, and then kanan ulit sa unang kanto yun ng pagkaalam ko para sa Green Gate, or pwede rin kayong kumaliwa dyan mga paps, labas nyo yung Malagasang. So ito, tatawirin na nga po natin itong Imus Boulevard. At again, yun nga po, no, yung aside from the movement na nangyayari dyan bound to Aguinaldo Highway, ay ito nga pong isang malaking changes dito nga po after ng border ng Imus, no. So Gentry side na nga po yun, yung na-acquire na right of way. At maaari na nga pong sigurong daanan mga paps. Yan nga po yung ating i-check ngayon. And also mga paps, salamat nga pala sa pagsubaybay ng ating trilogy, kung tawagin ko nga itong ating Calax update, no? Nagsimula nga po tayo dyan sa tour inside the MPT South Hub, no? Yung opisina nila dyan sa may Alapan. Tapos na pinuntahan nga po natin itong subsection 3, no? Yung Governor's Drive Interchange. And then afterwards, yung ikatlong serye nga po natin ay binaybay nga po natin yung alignment from Governor's Drive up to Silang Interchange, no? Yung ginagawang alignment nga po doon. Siyempre salamat nga po ulit sa MPT South, no, sa pagpaunlak ng pagbisita sa kanilang opisina at pati na nga rin po sa Calax project. Thank you very much po again.
Yan, medyo nagka-traffic dito kasi mga paps, may right of way issue pa yung sa papasok ng Imus Boulevard, no? Yung hindi pa siya na-expand. So parang yung entry niya ay one way lang, no? Or 2x2, 1x1 lang actually. Yun. So nagsisikip na talaga yung daloy dito dahil marami ng palabas nung galing ng Gentry, no? So konting pasensya lang mga paps. Sabi ko nga, one at a time, no? Nagkakaroon naman po ng movement. Siyempre hindi naman po kaya to ng LGU alone, no? So kailangan din ng tulong nito sa ating mga tayo mga regular na mamamayan, lalo na yung ating pasensya. So yun po yung ating papairalin dito. Bigayan lang sana, no? And also mga paps, no? Alam mo naman tayo mga paps, sa ating Metro Cavite and Progreso Pilipinas ay tayo wala naman po tayong pinapanigan na especially sa usaping political, no? So labas po tayo dyan. Pero yung program nga po ni PBBM ngayon, no? Ating presidente ay ito nga pong yung concern niya is itong lumalalang traffic nga po sa Metro Manila, no? Maganda po yung programa niya ngayon, ano? Sana ay makisama tayo, makilahok. Ang pinaka-point nga po doon is itong disiplina, no? So aside from mga infra project tulad ng mga subways, expressways, no? Diversion roads at iba-iba pa, ang pinakamahalaga po diyan mga paps, walang silbi lahat ng mga yan kung tayo mga driver ay walang disiplina. So yun po, maliit na ambag lang po yun, no? Sa ating gobyerno, pero malaking impact nga po. Magbigayan po tayo sa kalsada, no? And then nabanggit nga po doon na pag pinagbigyan ka, magsabi ka nga lang po ng thank you, ay definitely matutuwa po yung nagbigay sa inyo. And ang resulta nga po nun is syempre that they will pay it forward, no? Sana. So yun po mga paps, disiplina lang po ang kailangan natin para at least hindi na nga po tayo na malista sa isa sa mga worst traffic dito sa buong mundo, ang Pilipinas. Ito, approaching Calax tayo mga paps. Yun, no? Yung nasa harapan natin mga paps. So wala na yung establishment, kung napansin ninyo. Ito na yung Shell, sa kanan. And then sa harapan wala na yung eskwelahan. Dati meron pang bakod dyan, di ba? And madalas nga po mag-traffic dito dahil nagkakaroon ng bottleneck, no? But now, ayan, mukhang pwede na nga siya daanan mga paps, patawid ng Navarro. So ito mga paps, so yan, no? Clear na, no? Good job. O di ba mga paps, ito Navarro crossing na tayo, dire-diretso na, di ba? So another right of way acquired na naman po, no? Para dito nga po sa Daang Hari Extension Project. Hinto lang tayo mga paps, silipin natin sa drone to.
ayun mga paps. At bago nga po tayo magpatuloy mga paps, no, nakapark po tayo sa likod ng barangay outpost. So hindi po tayo nakasagabal sa traffic mga paps, no. And tulad nga po nasabi ko kanina, non-political po ang Metro Cavite and Progreso Pilipinas. Na-mention ko lang po na maganda nga po yung programa, no, ng ating Pangulo ngayon. At sana'y makilahok tayo mga paps, no. Kasi bilang ating pinakamalaking contribution ay ito nga pong ating disiplina, no, sa kalsada. So sana nga po makisama tayong lahat mga paps, nang sa ganun ngay isaayos na natin itong traffic flow dito nga po sa ating bansa. At masyado na nga po tayo na pag-iiwanan mga papi. So going back mga paps, ito daanan po natin ulit yung ang na-acquire na nga po na right of way dito, no. So ang palabas po ng Malagasang, dito pa rin po sa old na kalsada tayo dadaan dito, ito. Yan. Tapos syempre yung mga papunta ng Arnaldo Highway, diyan na po kayo maaaring dumaan dito sa bagong gawang kalsada. Yung nasa kaliwa po natin mga paps. Yan, dyan. Ayun, di ba? So laking ano yan mga paps, laking bagay, no? Itong na-acquire na nga po yung right of way dito. Again, tulad nga po nasabi ko, one at a time lang mga paps, matatapos din to, no? So alam natin na matagal nang ginagawa itong Daang Hari extension dito sa Open Canal, ilang taon na rin. Pero yun nga, ang mahalaga ngayon ay continuous na nga po yung movement, no? So tiis-tiis muna tayo mga paps, at matatapos din yan. Darating din tayo sa finish line, no? Okay, so yun po yung ating update ngayon dito nga po sa acquisition ng right of way para nga po sa Open Canal Daang Hari extension. Again, follow nyo nga po kami sa aming Facebook page, Progreso Pilipinas, pati na nga rin po yung Metro Cavite and beyond. So mga paps, sana nga po nag-enjoy kayo. Ingat palagi. God bless. At syempre, alam nyo na,